Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR at eto nga mga kababayan OMG. Nabisto na sa wakas Estela Quimbo, grabe to. Ang husay ni Kong Marcoleta pinakita na, tamba na huli. Nako, yan mga kababayan ang ating alamin at bibigyan ng komento mula po rito kay Banat Kapanig TV. Nasa description po ang full video link ng video ito. Subscribe na po kayo. At eto nga mga kababayan, nasa thumbnail natin, mga bayaran. Nako, OMG, malaki ang bayad. He take care of us. Bistado na kayo. Nako, yan mga kababayan nga. Dahil nga po yan dito, no? Sa sinabi ni, ito singit lang din po natin, itong si Representative Estela Quimbo at itong mga young guns, no? Ibibisto po natin yung mga young guns na sinasabi nila, no? Na wherein itong young guns ng Kongreso ay pasimuno sa pag-i-impeach, sa pagpapatalsik, sa pagpapababa, yan, sa pwesto ni Vice President Sara Duterte. So ito mga kababayan, unahin na po natin itong si Estela Quimbo. Ito mga kababayan, si House Speaker Romualdez, ito po ang kanyang naging statement mga kababayan. Pag inaatake si Speaker, nako, siya ang padre di pamilya namin. He take care of us. We need to also take care of him. Nako, anong ibig sabihin nito mga kababayan? Marami po ang pumiyok at marami ang nainis dahil po dito sa naging pahayag na ito ni Representative Estela Quimbo. Bakit ba naman hindi ka maiinis mga kababayan? For example, ako taga Marikina, no? Tapos yung magiging loyalty or yung susundin pala ni Estela Quimbo ay hindi yung taga Marikina, kundi si Speaker Romualdez lang, diba? Yun pala yung tinitake care nitong si Estela Quimbo. Si Speaker Romualdez pala. O anong ibig sabihin nito na pag inaatake si Speaker kailangan din nilang bumanat, ganun? O bakit ganun? Nasa ano na ba? Nasa Speaker na pala ang loyalty ngayon, no? Ng kongresista at hindi nasa taong bayan na bumoto sa kanila. Yan po kasi ang lumalabas dito sa naging statement na ito ni Representative Quimbo. Ano po ang masasabi nyo dyan? Talagang nakakapanggigil, no? Ibig sabihin po, para sa akin personally mga kababayan, parang ang lumalabas nito kontrolado nga talaga. Silang lahat, no? Ni Speaker Romualdez. Kaya naman pala mga kababayan, todo kung umatake ito sa ating Vice President Sara Duterte. At ito nga mga kababayan, no? Itong young guns. Teka lang, bibelta tayo. Itong young guns na ay masaya, no? Young guns sa 53 satisfaction rating ni House Leader, ni House Speaker, yan, Leader, House Speaker. Idol po namin kayo. Nako, yan po ang sinasabi nitong young guns, no? Sabi nila, congratulations po sa ating mahal na Speaker Romualdez, for this meteoric rise, no? Talaga, meteoric nga no? Rise in approval ratings, pati sila mga kababayan, no? Pati po sila nagtaka kung bakit ganun na lang, kung baga tumaas bigla yung ratings ni Speaker Romualdez. This underscores the effectiveness, no, of his leadership and his unwavering commitment to serving the Filipino people. At dahil po dito, idol po namin kayo. Wow, palakpakan natin. Idol daw Idol po namin kayo ng young guns ng Kongreso sa ADSAC joint statement ng mga nakababatang membro ng Kamara. Ano po ang ibig sabihin nito mga kababayan? Sino-sino po ba itong well anyway, bago po natin alamin kung sino-sino po itong mga mga
miyembro ng Young Guns, no? Etong grupo ding pala ito ay tutol, no? Dito sa panukalasan ni Representative Paulo Duterte, yung random drug testing for government official na pinopose, no? Sinasabi nitong mga hinayutak na Young Guns unconstitutional ito. Sila po yun. Mga kabayan, ito, pakinggan po natin ng konti yung mga statement nila. Walang sa ito. That they deem fit. But as a legislator, with any legislator naman, they're welcome to file bills, right? That they deem fit. But as a legislator, I hope lahat naman tayo, as legislators kami dito, alam naman namin yung mga rules na we file, not just to file, but the intent is good, and I hope the intent for this is good. There is a Supreme Court case already that deemed. So yun ano bang intention ng random drug testing? Hindi ba yan good for the Filipino people? Anong sinasabi nitong hinayutak na ito? Na sana ang intention nito ay good. Ano bang ibig sabihin ninyo? Pag mag-drug testing ba, hindi yan good for the Filipino people? No? Well, anyway mga kabayan, ito. Ito po yung mga pangalan. No, babasahin ko po sa inyo yung mga miyembro ng Young Guns, no? Para at least malaman nyo po, Ito po, ang tinaguriang Young Guns ng Kamara ay binubuo ni Taguig City Representative Pamer Zamora, ako Bicol Party List Representative Hil Bungalon. Itong mga pangalan na ito, parang naano ko na to dito sa mga ginagawang hearing, ano? Sambales Representative J. Kunghon, Lanao del Norte Representative Zia Alonto Adyong, La Union Representative Paulo Ortega One Rider Party List, Representative Rods Gutierrez, Isabela Representative Ino D, Davao Oriental Representative Chino Alimario, PBA Party List Representative Migs Nograles, Manila Representative Ernex Jonicio, Cagayan de Oro Representative Lordana Suana, Nueva Ecija Representative Micaela Swansing at Anak Kalusugan Party List Representative Ray Reyes. Yan mga kababayan, tandaan nyo pong mga pangalan na yan. Yan po ang miyembro ng Young Guns ng Kamara, wherein sila po ang nangunguna, at mga membro pa ito dito sa mga sa mga komite na talagang humaharang dito kay Vice President Sara Duterte. Yan mga kababayan, yan po ang mga pangalan na dapat yung tandaan. Sila po itong nangunguna para ipababain. Yan, nagre-request po silang pababain. I-impeach ang ating Vice President Sara Duterte. Ang tanong ko lang, sino ba kayo? Sino ba kayo sa tingin nyo para ganyanin ninyo ang Vice President? No? 32 million ang bumoto dyan, tapos gaganyanin nyo lang. Di ba? Sa inyo nga, ilan lang ang bumoto sa inyo. Kahit pa siguro pagsamasamahin kayong lahat na Young Guns, hindi pa kayo mangangalahati. Sa boto na nakuha ng Vice Presidente. Tapos gaganyanin nyo lang. Yan mga kababayan, no? Tandaan nyo pong mga pangalang yan at alams na. Pag representative, X na yan. Ito na nga mga kababayan, pakinggan po natin ito. Binulgar na nga ni Congressman Marcoleta ang totoong nangyari, no? Diyan sa hearing ng good governance kay VP Sara. Ito mga kababayan, panoorin po natin at bigyan natin ng komento to. Ito ang breaking news ngayon. Viral ngayon sa mundo ng social media. Matapang na nagsalita at binigyang linaw ang totoong nangyaring kaganapan sa pagdinig ng Committee on Good Government and Public Accountability. Mga kamalian ng ilang mambabatas nilantad na ni Sagip Party List Representative Rodante Marcoleta. Pero bago tayo magpatuloy mga kapanig, kung bago ka pa lamang sa aming channel, ay huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa
mga bagong videos na i-upload namin. At yun na nga mga kapanig, matapos aminin ng Sagip Party List Representative na si Rodante Marcoleta na hindi siya nakapagsalita sa plenaryo at tila hinarangan siya ng mga kalyado ni Speaker Martin Romualdez para hindi matanong ang controversial na Marikina representative na si Stella Kimbo at para hindi mausisa at mahigit na 6 trilyong budget para sa taong 2025. Matatanda ang kamakailan lang ay nagkaroon ng pagdinig ang Kongreso ng Committee on Good Government and Public Accountability patungkol sa proposed budget ng Office of the Vice President para sa taong 2025 kung saan dinaluhan ni Vice President Sara Duterte at Congressman Rodante Marcoleta ay tila nagkaroon ng tensyon sa pagitan ni Congressman Rodante Marcoleta at ang kapwa niya mga mambabatas. Nang tinanong ni Congressman Marcoleta kung ilang government agency ang mayroong notice of disallowance at dapat ipatawag din para makagawa ng maayos na batas, at tila biglang pumalag nang tinanong ni Congressman Rodante Marcoleta ang kapwa niya mambabatas ang ilang kongresista at sinabing tinanggal din siya sa pagiging member ng committee dahil tinanggal na rin ito bilang vice chairperson ng Committee on Good Government and Public Accountability. At ngayon sa isang pahayag, binasag na ni Congressman Rodante Marcoleta at matapang na nagsalita at binigyang linaw at paliwanag ang totoong kaganapan sa pagdinig ng Committee on Good Government and Public Accountability noong September 18, 2024 kung saan bigla na lang itong tinanggal bilang vice chairperson ng nasabing committee at gusto lamang itong magbigay ng linaw sa isip ng taong bayan kung ano talaga ang totoong nangyari ngayong sa loob ng Kongreso kung saan tila hindi na nasusunod ang tamang pagpapatupad ng kanilang mga tungkulin bilang mga mambatas at tila naaabuso na nila ang kanilang sinumpaang tungkulin. Nang lumabas nga ang balitang ito ay umani agad ng samut-saring komento mula sa marami sa ating mga kababayan na dismayado sa ginawa ng ilang mambabatas na kung saan ay marami nga sa kanila ngayon ang hindi napigilan ang kanilang sarili na maglabas ng kanilang hinaing at komento sa mundo ng social media. At ayon pa sa kanila, sana dapat lahat ng kagawaran ng bansa ay magkaroon ng investigasyon katulad ng sinabi ni Sir Marcoleta na magkaalaman na kung sinusulong ni Sir Congressman Marcoleta para malaman ng taong bayan kung saan talaga napupunta ang pera ng bayan. Public interest naman pala, bakit ayaw nilang ipaalam sa taong bayan kung saan nila ginagamit ang budget nila? Madaling mangalkal ng budget ng iba kaysa naman sa kanila ang kapangyarihan. Paano naman ang budget nila kung public interest naman pala ang pinag-uusapan? Sana imbestigahan ang budget ng Congress. Siguradong may anomalya dyan dahil sa pag-uugali ng ibang congressman. Nakakahiya ng ginagawa nila. Sana mawala na sila sa Kongreso nang guminhawa naman ang buhay ng Pinoy. I think Congressman Marcoleta, you need to conduct seminars to your colleagues dahil parang hindi nila alam mga ginagawa nila. Or baka talagang pag-atake lang kanilang kalaban ang hearing na ito. Parang hindi na ito in aid of legislation, kundi in aid of upcoming election 2025 and 2028. We are backing you and all the good officials on your prayer. The truth will set us free and the truth shall prevail. Nagkaroon na po ng emotional damage yung nakikipag-debate sa inyo, Honorable Kong Marcoleta, dahil hindi na sila makasabay sa katalinuhan nyo po. Ibig sabihin, hindi sila nagbawasan ng batas. Wala namang bobong tao, pero wala lang silang interest sa logic nyo or talagang wala na yata sila alam sa process ng Congress. At kung hindi nga sila makasabay sa debate, ay dinadaan na sa brasuhan. Nagkakahiya sila. You are the best congressman sa buong Pilipinas. End quote. Ito po, no? Nilulutong impeachment kay BP Sara, ang babaw at patawa, no? Pag-uusapan din po natin Ito mga kabayan, sa Sir Badong Aratiles, pakinggan po natin. ito po, nakakalungkot po na balita. Sa buong mundo po, tayo po ang bansa na may pinakamaraming binenta. Opo, binenta na gold reserve, no? Yung nakalagak po sa Bangko Sentral na ginto natin. Malaki pong ano yan eh, malaki yan po yung pantiyak natin na para hindi bumagsak yung piso natin kasi nakabatay sa gold reserve yung ating. So yan mga kabayan, sabi nga po ng iba, no, yung ibang bansa nga halos magkuba-kuba na, no, sa tatrabaho para makabili ng ginto para sa kanilang bansa. I mean the government, yung mga taxes ng government ay
para tinitipon para makabili ng ginto dahil yun ang ginto po mga kababayan, no? Habang tumatagal ay tumataas po ang value. Ang pera po habang tumatagal parang nawawala na ng value dahil sa mga inflation na yan. Oh, 'di ba? Ngayon, mga karibin natin dahil nga ibinenta nila yung 15% ng ating reserve, gold reserve. Ano nang mangyayari ngayon sa Pilipinas? 'Di ba? Sasabihin ng ibang bansa ay ano na yan konti na lang po yung gold nila Kaya wag na tayo diyan mag-invest. Mababaliwala yung pera natin, 'di ba? At saka ito pa naisip ko mga kababayan. Ito, personal opinion po ito naisip ko lang, no? Dahil dun sa isang British na reporter na, 'di ba, yung tumatawa si PBBM. Bigla ko pong naisip mga kababayan na baka itong mga foreign investor ay ayaw mag-invest dito sa Pilipinas dahil itong ating presidente ay mayroon history ang kanyang pamilya ng paglulustay at pagnanakaw ng pera. 'Di ba? Yan lang ang naiisip ko. Baka yun ang maging dahilan. Kaya hindi po sila nag-i-invest ng todo-todo dito sa Pilipinas. Baka iniisip nila, baka 'di ba? Baka paglaruan lang tayo nito. Baka paglaruan lang yung i-invest natin na pera dito. Sayang naman, 'di ba? Ano sa palagay nyo mga kababayan? Pwede bang maging dahilan 'yan? Dahil hindi nag-i-invest ang ibang mga bansa sa ating bansa? Dahil mismo sa ating presidente na may history ang kanyang pamilya ng paglulustay ng pera ng gobyerno, no? Or in other words, may history ng pagnanakaw. Yun lang. Nagtatanong lang po mga kababayan. Ting pera Nagbenta po tayo na napakaraming ginto. Pinakamarami. Yung sumunod sa atin, wala po sa kalahati nung binenta natin ginto. Grabe po talaga. Ngayon pong 2024, first half ng 2024. So yan, may mga kababayan, may patutunguhan pa ba ang Pilipinas? Nako. Sa 2024 pa lang yan, mga kababayan, 15% po ang kanilang binentang gold. Ngayon, for example lang, assuming next year, 2025 to 2028, 3 years pa. So, ilang 15% pa yan? Meron pa pong tatlong 15%, magiging 45% pa. Plus 15%, ilan lahat? 60%. Lampas kalahati ng ating gold reserve ang posible nilang ibenta. For example lang, mag-assume tayo na every year magkakaroon ng 15% na bentahan ng ating gold reserve. Kawawang Pilipinas naman. Diba? Well, anyway mga kababayan, ano man po ang inyong reaksyon, opinion, or kritisismo sa video ito, i-comment lang po sa baba para at least alam po natin mga kababayan ang inyong opinion patungkol po sa video ito. Yan mga kababayan, don't forget to subscribe, like, and share. Maraming salamat po.